kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Mama! Kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas niya sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun o! May lumabas na po at may dalang plastic na itim. Itinapon po niya sa basura, no? Tara mga anak, puntahan na natin. Ma! Nakuha ko na po yung plastic na itim. Akin na, Mitoy. Bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ito po. Ay, mga anak! May pagkain na tayo! Mukhang masasarap! Pwede na po ba akong kumain? Ay, naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong tatlo. Yay! Ano mga anak? Nasarap ba? Opo. Lalo na po yung mga balat ng fried chicken. Ako naman po. Gusto ko yun ng pesyahay. Kahit nagtira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Chop! Wow! Ay. Ma, bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung pating nakuha nyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, pakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan nyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis yung mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo? Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayang buhayin ng maayos sina Mitoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak.
Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh. Yan, Oh, mukhang hindi po naggalaw yung pagkain na yan. mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, tsaka ako magluluto ng adobo. Wow, Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Sabihin mo kay Angel, konting tiis na lang. Opo. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Mitoy! Mitoy, halika, dali! Bakit po? Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Opo. Mama, hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, pakiusap, tulungan yung anak ko. Mawawa kayo sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilipit ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo! Iililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas ng bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs., hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko. Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganun ba? Opo. Eh, pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay. Ay, sige, Mrs. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Iwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po. Iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo ako madala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano ko, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yung mayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binuhay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung dalawa kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin.
Mama, gusto ko na pong matulog. Ah, sige, Angel. Mitoy, Po. samahan mo yung kapatid mo. Opo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin, pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Ay, hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang dalawang dahilan, kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. O mga anak, eto na ang pagkain nyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, iluto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama. Tara, Angel. Cora! Si Mrs. Cruz ito! Sandali lang po. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip, tutulungan kanilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ay, Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Sobrang pasasalamat ko sa mga mabubuting Samaritanong tumulong sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging maayos ang aming buhay. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay at hindi na rin kami nakatira ngayon sa ilalim ng tulay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, at Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Krishna Senga. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.